Ang vlog ko na ito ay tungkol sa ano nga ba ang magandang format sa pag-iinventaryo ng ating mga produkto. Yo, what's up sa inyo mga boss madam? Ako nga pala si Boss A at ako ay isang aspiring entrepreneur dito sa Cabuyao, Laguna. So for today's vlog mga boss madam ay bibigyan kayo ng idea o ipapakita ko sa inyo mismo ang aming inventory form. At ituturo ko kung paano ba ito gumagana para ma-monitor nyo ang inyong mga product. Kung gusto mong malaman ng buong detalye, panoorin mo ang video na ito. So mga boss madam, this is our inventory form. So mga boss madam, maraming format ang inventory. Pwede rin yan gawin sa Microsoft Excel. Pwede rin manual tulad ng sa amin. So kahit anong format ay pwede mong gamitin. Pero kung gusto mo rin gayahin yung sa amin, pwede mo itong i-screenshot. So ngayon mga boss madam ay ipapaliwanag ko na paano nga ba ito nagwo-work. So mga boss madam, magsimula na tayo. Kung nakikita nyo sa taas ay merong nakalagay na date. Napaka-importante ng date dahil kung maling date ang nailagay mo ay hindi mo na agad malalaman kung ano ba ang status ng product mo. So mga boss madam, sobrang basic lang ng format na ito. Meron lang tayo dyang product, beginning, delivery, sold, ending, and variance. So paano nga ba ito nagwo-work? So mag-start tayo sa product list. So kailangan lahat ng produkto mo maging wet and dry goods yan ay dapat nandyan lahat sa product list mo. Dito naman mga boss madam sa beginning, dapat lahat ng panimula mong product ay diyan nakalista. Tapos sa delivery naman, kung halimbawa nag-operate ka na at ikaw ay nag-purchase or nagpa-deliver ng mga bagong product para sa iyong stocks, diyan mo sa delivery ilalagay. Then, dito naman sa sold, syempre, during operation, may mga mabebentang product. After ng operation at close ng iyong store, diyan mo ilalagay lahat ng nabentang product sa sold na column. And then, sa ending inventory, mga boss, madam, syempre, manual count ang gagawin mo dito para talagang mamonitor mo kung tama ba yung beginning product mo, yung delivery, at yung na-sold versus doon sa ending manual inventory na ginawa mo. And last mga boss madam, at ito ang isa sa pinaka-importante sa pag-inventory, ang variance. So mga boss madam, yung ibang nagnenegosyo ay alam na yung variance. Pero sa hindi pa nakakaalam, ipapaliwanag ko po kung ano ba ang purpose ng variance report. Basically mga boss madam, lumalabas lang ang variance kapag hindi nagtutugma ang beginning at ending inventory. Diyan papasok ang variance. Maging negative or positive ang nangyari sa ginawa mong inventory. Kaya mga boss madam, kailangan nyo ring gumamit ng POS application dahil sa madaling salita ay doon mo itatara ang bawat benta ng mga produkto mo. At yung mga nabenta mong produkto ay dapat nakatara yan dito sa sold column ng inventory. Dahil once na magkamali ka sa pag-input, isa dito sa beginning, sa delivery, sa sold, sa ending, ay magkakaroon ka ng variance. Kapag nagkaroon ka ng variance, ay magre-reflect din ito sa benta mo nung araw na iyon. Either short or over ang cashier mo. So ano nga bang magiging epekto nito sa operation mo? Of course, mga boss madam, you need to find out what happened, bakit nagkaroon kayo ng variance. So mga boss madam, yan ang isang benefit ng pag-iinventaryo sa negosyo. So alam nyo na mga boss madam, for more video like this, please follow me.